Nasubukan mo na bang magluto ng sinigang na pata? Kung hindi pa, para sa'yo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo ng sinigang na pata. Simulan na natin ating pagluluto. Papainit lang tayo dito kawali. At once uminit na ito, maglagay na tayo ng mantika. Painitin natin yung ating inilagay na mantika. At kapag uminit na nga itong ating inilagay na mantika, magsimula na tayo mag-isa. Unang inilagay ko nga dito, itong ating dinigdig na bawang. Sinundan ko naman itong ating pulang sibuyas. Ang ginawa ko lang dito sa sibuyas, hiniwa ko lang ito ng maninipis. At matapos natin mailagay yung sibuyas, sunod naman natin itong ating kamatis. Sa kamatis naman, hiniwa ko lang din ito ng maninipis. Katulad na nakikita nyo. At once ganito na itsura ng ating mga pangkisang sangkap, ilalagay na natin itong ating pata ng baboy. Sa pata naman ng baboy, ang ginawa ko dito ay pinahiwa ko ito ng medyo maliliit. Katulad na nakikita nyo, ginawa ko to para mabilis itong maluto at lumambot. Ngayon naman ay isisir natin o igigisa natin itong ating pata ng baboy. At kung andyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment kung taga-saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. At this point nga, habang ginigisa ko ito, ay maglalagay na ako dito ng mga pampalasa. Naglalagay na nga ako dito ng black pepper powder. At sinundan ko naman itong patis. Kung wala kayong patis, okay lang yung asin, walang problema yan. Haluin lang natin to para mabilis itong kumapit dito sa ating pata ng baboy. Maglalagay na din tayo dito ng tubig sa parte nito. Bali sa tubig naman ay damihan nyo na dahil papakulo pa tayo dito sa ating pata ng baboy. At para mas malasa ang ating nilulutong ulam, nilagyan ko ito ng isang parasong pork cube. Tatakpan natin to at papakuloy natin to 40 to 45 minutes o hanggang sa lumambot itong ating pata ng baboy. Makalipas nga ng 40 minutes ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parte nito ay malambot na nga itong ating pata ng baboy. So kung nakikita nyo ay sobrang lambot na nga. Nakakatakam na pero hindi pa tayo tapos sa ating pagluluto. Ang gagawin ko lang dito ay titikman ko na ito kung pasok na sa akin panlasa ang lasa nito. At dahil nga nakukulangan pa ako sa alat nito, nagdadagdag pa ako dito ng patis. At inilalagay ko na sa parte nito itong ating mga halong gulay matitigas. Unang inilagay ko nga itong ating radish, sinundan ko naman itong okra. At naglalagay din tayo dito ng talong. At this point naman, ilalagay na din natin itong ating gulay na sitaw. Ang ginawa ko lang dito ay pinutol ko lang ito sa saktong haba lang. Haluin natin ito pa ilalim para mabilis itong maluto. At this point naman, ilalagay na natin itong ating pampaasim. Pero nga tayo dito ng isang paketeng Knorr sinigang mix. Bali, inubos ko na ito. Ang ginagawa ko dito ay hinahalo ko na ito para mabilis itong matunaw. At once na nahalo na natin ito ng maigi, tatakpan ulit natin ito. Pakuluin natin ito ng mga 2 minuto. Makalipas lang ng 2 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga ay naluto na itong ating mga gulay na matitigas. Kaya naman ilalagay ko na yung panghuli natin sangkap na gulay. Ito yung kangkong. Sa pagluluto ng sinigang, hindi talaga mawawala itong ating kangkong. Pinailalim ko lang ito para mabilis itong malanta. At maglalagay din tayo dito ng sili. Siling green o siling haba yung ating inilagay dito. Takpan ulit natin ito at pakuluin kahit 1 minuto pa. Maluto lang yung ating inilagay na kangkong. Makalipas nga ng 1 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parte nito ay lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Ang sarap humigop ng sabaw nito kahit sobrang init ng panahon. Ito na nga yung ating sinigang na pata. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!